Ang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Iikinuha mo ng 750,000 piso ang account ko nang hindi ka nagpapaalam? Hindi ko iyong kinuha, Dad. Ginamit ko ang pera ng pamilya para sa regalo ng pamilya. Ang kanyang tono ay nagbago, naging medyo defensive. Hindi mo naman gagastusin iyan, nakaupo lang diyan. Carla, iyan ay pagnanakaw. Ang boses ko ay nabasag sa salitang iyon, nagnakaw ka sa akin. Hindi iyan pagnanakaw kapag pera ng pamilya. Giit niya. Laging nandyan si Enrico para sa amin sa pananalapi. Tumulong siya sa amin noong kailangan namin. Ito ay pagbalik lang ng pabor. Hinawakan kong mas mahigpit ang telepono. Ako ang iyong ama, Carla. Ako ang nagpalaki sa iyo. Nagtrabaho ako ng double shifts para makapag-aral ka sa kolehiyo. At tumulong kami ni Enrico na lampasan iyon. Putol niya. Ipinakita niya sa amin kung ano ang hitsura ng tunay na tagumpay, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay, ang mamuhay ng maayos, ang magbigay ng makabuluhang regalo imbes na tumigil siya at narinig ko ang kanyang mapanlait na pagbuntong hininga. Imbes na tiket ng loto. Ang kalupitan sa kanyang boses ay nagpatahimik sa akin. Ito ang aking anak, ang maliit na batang babae na natutulog sa aking kandungan habang nagbabasa ako ng bedtime stories. Dad, nandyan ka pa? Nandito ako, bulong ko. Tingnan mo, alam kong nagagalit ka, pero isipin mo ng rationally. Kinita ito ni Enrico. Siya ay matagumpay. Nag-ambag siya sa kagalingan ng aming pamilya. Karapat-dapat siyang kilalanin para sa lahat ng kanyang nagawa. At paano naman ang lahat ng nagawa ko? Isa pang pagtigil. Nang magsalita siya ulit, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa kailanman kong narinig. Ginawa mo lang ang dapat gawin ng mga ama. Si Enrico ay lumampas pa. Namatay ang linya. Nakatitig ako sa telepono, ang dial tone ay umaalingaw-ngaw sa aking walang laman na kusina na parang funeral dirge. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalapag ko ito. Ang parehong mga kamay na humawak sa kanya noong sanggol siya. Nagturo sa kanyang sumakay sa bisikleta. Pumalakpak sa kanyang pagtatapos. Naglakad ako sa aking nightstand at kinuha ang lottery ticket, ang 100 piso na biro na inihagis niya sa akin na parang tirang pagkain sa aso. Kahit ang kaawa-awang regalong ito ay binili gamit ang sarili kong ninakaw na pera. Ang irony ay napaka-perpekto na halos tumawa ako. Sa halip, ginusot ko ang tiket sa aking kamao at naglakad patungo sa basurahan ng kusina. Ang papel ay gumawa ng isang tunog habang tumatama sa ilalim, sumasama sa coffee grounds at mga walang laman na lata na kumakatawan sa aking simpleng, tila walang halaga, na buhay. Ang bahay ay biglang naging mas maliit, ang mga dingding ay naglapitan. Kailangan ko ng hangin, kailangang kumilos, kailangang maging saan man maliban sa lugar na ito, kung saan ang pagtataksil ng aking anak ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Pagdating ng kinabukasan, may kasamang malupit na kalinawan na sumunod sa walang tulog na gabi. Umupo ako sa aking mesa sa kusina, lumalamig ang kape, habang nakatitig ako sa numero ng telepono ng bangko. Ang aking mga kamay ay tila matatag sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. First National Bank Customer Service. Ito si Rebecca. Paano ako makakatulong sa iyo? Kailangan kong bawiin ang authorized access sa aking account, sabi ko. May isang tao na gumagawa ng mga hindi autorisadong pagbili. Ang usapan ay nakakagulat na simple. Ang boses ni Rebecca ay may dalang propesyonal na simpatiya habang inilalakad niya ako sa proseso. Sa loob ng 15 minuto, ang access ni Carla ay tinapos. May mga bagong security measures na inilagay at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang matibay na katiyakan ng pagprotekta sa sarili ko. May iba pa ba akong maitutulong sa iyo ngayon, Ginoong Esteban? Wala na, salamat. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang aking kusina ng may bagong mata. Ang simpleng espasyo ay tila naiiba. Hindi luma, ngunit matapat. Malinis. Akin. Ang aking tingin ay napunta sa basurahan at naalaala ko ang lottery ticket na gusot sa gitna ng coffee grounds.
Ang 100 piso na biro na nagsimula ng lahat ng gulo na ito. Binili gamit ang sarili kong ninakaw na pera at ibinalik sa akin na parang ako'y isang charity case. Naglakad ako at tinitigan ang gusot na papel. Kahit ang kaawa-awang kilos na ito ay binili gamit ang pera na kinuha mula sa aking account ng walang pahintulot. Ang irony ay halos nakakatawa. Ninakaw niya sa akin para bilhan ako ng regalo at pagkatapos ay inangkin ang kalahati ng potensyal na panalo. Sa biglaang mapagpasyang galit, kinuha ko ang ticket at pinantay ito sa aking counter. Ang mga numero ay nakatitig sa akin. 7, 14, 23, 35, 42 at ang Powerball ay 18. Kabisado ko sila, ang mga digit na ito na kumakatawan sa lahat ng mali sa aking relasyon sa aking anak. Pagkatapos ay ginusot ko ulit ang papel at itinapon pabalik sa basurahan ng may mas maraming puwersa kaysa kailangan. Ang umaga ay nagunat sa harap ko, walang laman at tahimik. Kailangan kong gumalaw, kailangang linisin ang aking ulo. Kailangan kong maging saan man maliban sa kusinang ito, kung saan ang pagtataksil kahapon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa mga dingding. Kinuha ko ang aking jacket at lumabas. Ang aking mga paa ay nagdala sa akin pababa sa pamilyar na mga kalye ng aming komunidad. Lumipas ang 3 araw mula nang kontrolin ko ang aking pananalapi. 3 tahimik na araw ng kape sa umaga, simpleng pagkain, at ang uri ng kapayapaan na nagmumula sa pag-aalam na ginawa mo ang tama. Naghalo ako ng scrambled eggs sa aking cast iron skillet nang sirain ng telepono ang katahimikan. Dad, anong ginawa mo sa card ko? Sumabog ang boses ni Carla sa receiver bago pa ako makapag-hello. Na-decline iyon sa Nordstrom. Alam mo ba kung gaano iyon nakakahiya? Maingat kong inilapag ang aking spatula. Ang aking kamay ay nakakagulat na matatag. Tinanggal ko ang access mo matapos mong nakawin ang 750,000 piso mula sa account ko. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Ang kanyang boses ay tumaas. Ang pamilyar na tono na ginamit niya noong teenager siya nang mahuli sa isang kasinungalingan. Ang pera na iyon ay para sa pamilya. Para sa isang tao na talagang nag-aambag sa pamilyang ito. Hindi ka nagtanong ng pahintulot, Carla. Kinuha mo lang. Sa telepono, naririnig ko ang kaluskos ng shopping bags, ang malayo-layong ingay ng mall traffic. Tumawag siya sa akin mula sa parking lot ng anumang mamahaling tindahan na nagpahiya sa kanya. Nakatayo ako doon na may handbag na 45,000 piso, Dad. 45,000 piso! 3 beses pinaswipe ng sales associate ang card ko bago sabihin sa akin sa harap ng lahat na na-decline iyon. Mukha akong isang pangkaraniwang tao na hindi makabili ng kanyang pinamili. Ang paraan ng kanyang pagsasabi ng pangkaraniwang tao ay nagpahirap sa aking dibdib. Para bang ang kawalan ng kakayahang bumili ng handbag ay isang moral na pagkukulang. Ikinalulungkot kong napahiya ka, mahina kong sabi. Ngunit hindi iyan nagbabago sa ginawa mo. Ang ginawa ko, tumawa siya, ngunit walang humor sa tunog. Ang ginawa ko ay ang tratuhin si Enrico nang may paggalang na karapat-dapat sa kanya, isang bagay na hindi mo natutunang gawin. Dinala ko ang telepono sa aking mesa sa kusina, umupo sa parehong upuan kung saan ko natuklasan ang pagnanakaw niya. Carla, pinalaki kita. Nagtrabaho ako ng 60 oras sa isang linggo para makapag-aral ka sa kolehiyo. Akala ko, may halaga iyon. At tumulong si Enrico na malampasan namin iyon. Giit niya. Ipinakita niya sa amin kung ano ang hitsura ng tunay na tagumpay, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay, hindi ang pagupo sa tumpok ng pera na parang isang kuripot. Ang paratang ay tumama na parang pisikal na suntok. 40 taon ng maingat na pag-iipon, ng pagpili ng generic groceries at pagmamaneho ng mga used cars para lang makapagbigay ako sa aking pamilya. At ito ang paraan ng kanyang pagtingin dito. Pagsisisihan mo ang desisyong ito, Dad. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tono na hindi ko kailanman narinig noon. Malamig at mapagkalkula. Inakala mo bang maaari mo akong pahiyain sa publiko at aalis ka lang? Akala mo ba walang kahihinatnan? Carla, hindi ko sinisikap na saktan ka. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Hindi, nagiging makasarili ka, mapagbalat kayo at malupit.
Ang bawat salita ay tumama ng may sadyang katumpakan. Pero hindi ko hahayaan na makatakas ka rito. May mga kaibigan ako, Dad. Mga taong mahalaga sa komunidad na ito. Mga taong nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng family loyalty. Namatay ang linya ng may matalim na click na umaalingaw-ngaw sa aking tahimik na kusina. Inilapag ko ang telepono at bumalik sa aking mga itlog. Ngunit lumamig na sila sa kawali. Kinahapunan, nag-iisip ako. Hindi ako nakakakuha ng kapayapaan mula sa panonood ng telebisyon, kaya binuksan ko ang aking tablet. Nakalimutan ko na iniiwasan ko pala ang social media. Ngunit ang pagkausisa ay sa wakas ay nanalo. Binuksan ko ang Facebook at nag-scroll. Pagkatapos ay nakita ko ito. Ang post ni Carla ay nasa itaas ng aking feed, sinamahan ng isang larawan niya na mukhang giba. Ang kanyang mga mata ay red-rimmed na may maingat na makeup. Nakakabiyak ng puso na isulat ito, pero kailangan ko ng suporta ngayon. Nagpasya ang aking ama na putulin ang aking access sa kung ano ang laging pera ng aming pamilya. Pagkatapos ng mga tao na nandyan ako para sa kanya, tumutulong sa kanya sa kamatayan ni Mama. Pinamamahalaan ang kanyang mga gawain. Bigla siyang nagpasya na hindi ako karapat-dapat sa kanyang tiwala. Lahat dahil lang sa binili ko si Enrico, na mas naging ama sa aming pamilya kaysa kahit sino, ng isang regalo gamit ang pera na nakaupo lang at hindi ginagamit sa isang account. Hindi ko inakala na ang sarili kong ama ay maaaring maging ganoon selfish at cruel. Seryoso akong nagtatanong sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa taong nagpalaki sa akin. Ang post ay may 47 likes at 23 comments. Nag-scroll ako sa kanila. Ang aking tiyan ay kumukulo sa bawat nakikisimpatiyang tugon. OMG Carla, I'm so sorry. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Iikinuha mo ng 750,000 piso ang account ko nang hindi ka nagpapaalam? Hindi ko iyong kinuha, Dad. Ginamit ko ang pera ng pamilya para sa regalo ng pamilya. Ang kanyang tono ay nagbago, naging medyo defensive. Hindi mo naman gagastusin iyan, nakaupo lang diyan. Carla, iyan ay pagnanakaw. Ang boses ko ay nabasag sa salitang iyon, nagnakaw ka sa akin. Hindi iyan pagnanakaw kapag pera ng pamilya. Giit niya. Laging nandyan si Enrico para sa amin sa pananalapi. Tumulong siya sa amin noong kailangan namin. Ito ay pagbalik lang ng pabor. Hinawakan kong mas mahigpit ang telepono. Ako ang iyong ama, Carla. Ako ang nagpalaki sa iyo. Nagtrabaho ako ng double shifts para makapag-aral ka sa kolehiyo. At tumulong kami ni Enrico na lampasan iyon. Putol niya. Ipinakita niya sa amin kung ano ang hitsura ng tunay na tagumpay, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay, ang mamuhay ng maayos, ang magbigay ng makabuluhang regalo imbes na tumigil siya. At narinig ko ang kanyang mapanlait na pagbuntong hininga, imbes na tiket ng loto. Ang kalupitan sa kanyang boses ay nagpatahimik sa akin. Ito ang aking anak, ang maliit na batang babae na natutulog sa aking kandungan habang nagbabasa ako ng bedtime stories. Dad, nandyan ka pa? Nandito ako, bulong ko. Tingnan mo, alam kong nagagalit ka, pero isipin mo ng rationally. Kinita ito ni Enrico. Siya ay matagumpay. Nag-ambag siya sa kagalingan ng aming pamilya. Karapat-dapat siyang kilalanin para sa lahat ng kanyang nagawa. At paano naman ang lahat ng nagawa ko? Isa pang pagtigil. Nang magsalita siya ulit, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa kailanman kong narinig. Ginawa mo lang ang dapat gawin ng mga ama. Si Enrico ay lumampas pa. Namatay ang linya. Nakatitig ako sa telepono, ang dial tone ay umaalingaw-ngaw sa aking walang laman na kusina na parang funeral dirge. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalapag ko ito. Ang parehong mga kamay na humawak sa kanya noong sanggol siya. Nagturo sa kanyang sumakay sa bisikleta. Pumalakpak sa kanyang pagtatapos. Naglakad ako sa aking nightstand at kinuha ang lottery ticket, ang 100 piso na biro na inihagis niya sa akin, na parang tirang pagkain sa aso. Kahit ang kaawa-awang regalong ito ay binili gamit ang sarili kong ninakaw na pera.
Ang irony ay napaka-perpekto na halos tumawa ako. Sa halip, ginusot ko ang tiket sa aking kamao at naglakad patungo sa basurahan ng kusina. Ang papel ay gumawa ng isang tunog habang tumatama sa ilalim, sumasama sa coffee grounds at mga walang laman na lata na kumakatawan sa aking simpleng, tila walang halaga, na buhay. Ang bahay ay biglang naging mas maliit, ang mga dingding ay naglapitan. Kailangan ko ng hangin, kailangang kumilos, kailangang maging saan man maliban sa lugar na ito, kung saan ang pagtataksil ng aking anak ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Pagdating ng kinabukasan, may kasamang malupit na kalinawan na sumunod sa walang tulog na gabi. Umupo ako sa aking mesa sa kusina, lumalamig ang kape, habang nakatitig ako sa numero ng telepono ng bangko. Ang aking mga kamay ay tila matatag sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. First National Bank Customer Service. Ito si Rebecca. Paano ako makakatulong sa iyo? Kailangan kong bawiin ang authorized access sa aking account, sabi ko. May isang tao na gumagawa ng mga hindi autorisadong pagbili. Ang usapan ay nakakagulat na simple. Ang boses ni Rebecca ay may dalang propesyonal na simpatiya habang inilalakad niya ako sa proseso. Sa loob ng 15 minuto, ang access ni Carla ay tinapos. May mga bagong security measures na inilagay at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang matibay na katiyakan ng pagprotekta sa sarili ko. May iba pa ba akong maitutulong sa iyo ngayon, Ginoong Esteban? Wala na, salamat. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang aking kusina ng may bagong mata. Ang simpleng espasyo ay tila naiiba. Hindi luma, ngunit matapat. Malinis. Akin. Ang aking tingin ay napunta sa basurahan at naalaala ko ang lottery ticket na gusot sa gitna ng coffee grounds. Ang 100 piso na biro na nagsimula ng lahat ng gulo na ito. Binili gamit ang sarili kong ninakaw na pera at ibinalik sa akin na parang ako'y isang charity case. Naglakad ako at tinitigan ang gusot na papel. Kahit ang kaawa-awang kilos na ito ay binili gamit ang pera na kinuha mula sa aking account ng walang pahintulot. Ang irony ay halos nakakatawa. Ninakaw niya sa akin para bilhan ako ng regalo at pagkatapos ay inangkin ang kalahati ng potensyal na panalo. Sa biglaang mapagpasyang galit, kinuha ko ang ticket at pinantay ito sa aking counter. Ang mga numero ay nakatitig sa akin. 7, 14, 23, 35, 42 at ang Powerball ay 18. Kabisado ko sila, ang mga digit na ito na kumakatawan sa lahat ng mali sa aking relasyon sa aking anak. Pagkatapos ay ginusot ko ulit ang papel at itinapon pabalik sa basurahan ng may mas maraming puwersa kaysa kailangan. Ang umaga ay nagunat sa harap ko, walang laman at tahimik. Kailangan kong gumalaw, kailangang linisin ang aking ulo. Kailangan kong maging saan man maliban sa kusinang ito, kung saan ang pagtataksil kahapon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa mga dingding. Kinuha ko ang aking jacket at lumabas. Ang aking mga paa ay nagdala sa akin pababa sa pamilyar na mga kalye ng aming komunidad. Lumipas ang 3 araw mula nang kontrolin ko ang aking pananalapi. 3 tahimik na araw ng kape sa umaga, simpleng pagkain, at ang uri ng kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na ginawa mo ang tama. Naghalo ako ng scrambled eggs sa aking cast iron skillet nang sirain ng telepono ang katahimikan. Dad, anong ginawa mo sa card ko? Sumabog ang boses ni Carla sa receiver bago pa ako makapag-hello. Na-decline iyon sa Nordstrom. Alam mo ba kung gaano iyon nakakahiya? Maingat kong inilapag ang aking spatula. Ang aking kamay ay nakakagulat na matatag. Tinanggal ko ang access mo matapos mong nakawin ang 750,000 piso mula sa account ko. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Ang kanyang boses ay tumaas. Ang pamilyar na tono na ginamit niya noong teenager siya nang mahuli sa isang kasinungalingan. Ang pera na iyon ay para sa pamilya. Para sa isang tao na talagang nag-aambag sa pamilyang ito. Hindi ka nagtanong ng pahintulot, Carla. Kinuha mo lang. Sa telepono, naririnig ko ang kaluskos ng shopping bags, ang malayo-layong ingay ng mall traffic. Tumawag siya sa akin mula sa parking lot ng anumang mamahaling tindahan na nagpahiya sa kanya.
Nakatayo ako doon na may handbag na 45,000 piso, Dad. 45,000 piso! 3 beses pinaswipe ng sales associate ang card ko bago sabihin sa akin sa harap ng lahat na na-decline iyon. Mukha akong isang pangkaraniwang tao na hindi makabili ng kanyang pinamili. Ang paraan ng kanyang pagsasabi ng pangkaraniwang tao ay nagpahirap sa aking dibdib. Para bang ang kawalan ng kakayahang bumili ng handbag ay isang moral na pagkukulang. Ikinalulungkot kong napahiya ka, mahina kong sabi. Ngunit hindi iyan nagbabago sa ginawa mo. Ang ginawa ko, tumawa siya, ngunit walang humor sa tunog. Ang ginawa ko ay ang tratuhin si Enrico ng may paggalang na karapat-dapat sa kanya, isang bagay na hindi mo natutunang gawin. Dinala ko ang telepono sa aking mesa sa kusina, umupo sa parehong upuan kung saan ko natuklasan ang pagnanakaw niya. Carla, pinalaki kita. Nagtrabaho ako ng 60 oras sa isang linggo para makapag-aral ka sa kolehiyo. Akala ko, may halaga iyon. At tumulong si Enrico na malampasan namin iyon. Giit niya. Ipinakita niya sa amin kung ano ang hitsura ng tunay na tagumpay, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay, hindi ang pagupo sa tumpok ng pera na parang isang kuripot. Ang paratang ay tumama na parang pisikal na suntok. 40 taon ng maingat na pag-iipon, ng pagpili ng generic groceries at pagmamaneho ng mga used cars para lang makapagbigay ako sa aking pamilya. At ito ang paraan ng kanyang pagtingin dito. Pagsisisihan mo ang desisyong ito, Dad. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tono na hindi ko kailanman narinig noon. Malamig at mapagkalkula. Inakala mo bang maaari mo akong pahiyain sa publiko at aalis ka lang? Akala mo ba walang kahihinatnan? Carla, hindi ko sinisikap na saktan ka. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Hindi, nagiging makasarili ka, mapagbalat kayo at malupit. Ang bawat salita ay tumama ng may sadyang katumpakan. Pero hindi ko hahayaan na makatakas ka rito. May mga kaibigan ako, Dad. Mga taong mahalaga sa komunidad na ito. Mga taong nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng family loyalty. Namatay ang linya ng may matalim na click na umaalingaw-ngaw sa aking tahimik na kusina. Inilapag ko ang telepono at bumalik sa aking mga itlog, ngunit lumamig na sila sa kawali. Kinahapunan, nag-iisip ako. Hindi ako nakakakuha ng kapayapaan mula sa panunood ng telebisyon, kaya binuksan ko ang aking tablet. Nakalimutan ko na iniiwasan ko pala ang social media. Ngunit ang pagkausisa ay sa wakas ay nanalo. Binuksan ko ang Facebook at nag-scroll. Pagkatapos ay nakita ko ito. Ang post ni Carla ay nasa itaas ng aking feed, sinamahan ng isang larawan niya na mukhang giba. Ang kanyang mga mata ay red-rimmed na may maingat na makeup. Nakakabiyak ng puso na isulat ito, pero kailangan ko ng suporta ngayon. Nagpasya ang aking ama, naputulin ang aking access sa kung ano ang laging pera ng aming pamilya. Pagkatapos ng mga tao na nandyan ako para sa kanya, tumutulong sa kanya sa kamatayan ni Mama. Pinamamahalaan ang kanyang mga gawain, bigla siyang nagpasya na hindi ako karapat-dapat sa kanyang tiwala. Lahat dahil lang sa binili ko si Enrico, na mas naging ama sa aming pamilya kaysa kahit sino, ng isang regalo gamit ang pera na nakaupo lang at hindi ginagamit sa isang account. Hindi ko inakala na ang sarili kong ama ay maaaring maging ganoon selfish at cruel. Seryoso akong nagtatanong sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa taong nagpalaki sa akin. Ang post ay may 47 likes at 23 comments. Nag-scroll ako sa kanila. Ang aking tiyan ay kumukulo sa bawat nakikisimpatiyang tugon. OMG Carla, I'm so sorry. Ang mga matatanda ay nagiging masyadong paranoid tungkol sa pera. Dapat maging nagpapasalamat ang iyong ama na mayroon siyang mapagmahal na anak. Napakasamang balita, si Enrico ay isang kahangahangang lalaki. Karapat-dapat siya sa regalong iyon. Nagiging katawa-tawa ang iyong ama. Sinarhan ko ang tablet at umupo sa aking madilim na sala. Pinapakinggan ang bahay na tumatahimik sa paligid ko. Sa susunod na gabi, nakaupo ako sa parehong upuan. Maluwag na nakahawak ang remote control sa aking palad habang nagpapalit-palit ako ng channel. Ang social media
ay kumakain ng aking mga iniisip buong araw. Ang mga kapitbahay na biglang umiiwas sa tingin. Ang cashier sa grocery store na tumingin sa akin ng may bagong hinala. Kumakalat ang kwento ni Carla. At natatalo ako sa labanan para sa sarili kong reputasyon nang hindi man lang lumalaban. Click. Isang cooking show na nagtatampok ng komplikadong French pastries. Click. Isang sitcom mula sa 90s na nakita ko na ng hindi mabilang na beses. Click. Lokal na balita. Click. Ang programa ng pagbola ng loto. Magandang gabi, Pilipinas. Maligayang pagdating sa pagbola ng Grand Lotto ngayong gabi, kung saan may rollover jackpot tayo na 120 milyong piso. Halos palitan ko ang channel, ngunit may isang bagay tungkol sa masayang boses ng tagapagbalita na nagpatigil sa akin. Marahil ito ay ang kawalang katwiran nito. Narito ako na tinatawag na sakim na kuripot dahil sa pagprotekta sa aking simpleng ipon, habang may isang tao na malapit ng manalo ng mas maraming pera kaysa sa maaari kong gastusin sa 10th lifetime. Ang nananalong numero ngayong gabi ay, ang boses ng tagapagbalita ay nagkaroon ng ceremonial tone. 7, 14, 23, 35, 42. At ang Powerball ay 18. Ang aking kamay ay nanigas sa remote. Ang mga numerong iyon ay tila pamilyar, nakakabagabag na pamilyar. Kinuha ko ang isang pen mula sa coffee table at isinulat ang mga numero sa likod ng isang envelope habang inuulit sila ng tagapagbalita. 7, 14, 23, 35, 42, Powerball 18. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso bago pa man lubusang maunawaan ng aking isip. Alam ko ang mga numerong iyon, nakita ko sila kamakailan. Tinitigan ko sila ng matagal upang kabisaduhin sa isang sandali ng galit at irony. Ang lottery ticket, ang gusot na piraso ng papel na itinapon ko sa inis 3 araw na ang nakalipas. Nadatnan ko ito malapit sa ilalim, nakadikit sa gilid ng isang yogurt container. Dinala ko ito sa lababo ng kusina at maingat na binanlawan ang pinakamasamang kalat. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. 7, 14, 23, 35, 42, Powerball 18. Perpekto. Bawat numero ay tumugma. Naupo ako ng matigas sa aking upuan sa kusina, nakatitig sa nasirang tiket nang hindi makapaniwala. Ang 100 piso na biro na inihagis sa akin ni Carla na parang tira-tira sa aso. Ang regalo na binili niya gamit ang sarili kong ninakaw na pera at pagkatapos ay inangkin ang kalahating pag-aari. Ito ay nagkakahalaga ng 150 milyong piso. Tumawag ako sa lottery hotline nang may nanginginig na mga daliri. Sinusunod ang automated prompts upang i-verify ang mga nananalong numero. Kinumpirma ng mekanikal na boses ang alam ko na. Ang nananalong mga numero ng Powerball para sa pagbola ngayong gabi ay 7, 14, 23, 35, 42 na may Powerball na 18. Ang halaga ng jackpot ay 150 milyong piso. 4 na araw pagkatapos kong ipa-verify ang tiket, umuwi ako mula sa Lotto Commission Office sa Makati. Puno ng mga legal na termino at detalye ng buwis ang aking isip. Ngunit isang katotohanan ang nanatiling malinaw. Ako ay nagkakahalaga ng 150 milyong piso. Hindi pa ako nag-iisang oras sa bahay nang huminto ang sasakyan ni Carla sa aking driveway. Pumasok siya sa aking pintuan nang hindi kumakatok. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagkasabik at determinasyon. Dad, narinig ko ang tungkol sa loto. Nakita raw ng isang babae sa office ang pangalan mo sa winner's list. Nanatili akong nakaupo sa aking mesa sa kusina. Hello, Carla? Huwag mo akong i-hello. Napagtanto mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tayo ay millionaires na. Tandaan mo ang sinabi ko? Kalahati ay akin. Iyon ay isang regalo, Carla. Ang boses ko ay lumabas na mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Hindi mo mababawi ang isang regalo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Ang pagkasabik ay nagbigay daan sa isang mas matigas na anyo. May kasunduan tayo. Lahat sa hapunan na iyon ay nakarinig sa akin na sinabi iyon. Mga saksi, Dad. Legal witnesses. Ihinagis mo sa akin ang tiket na parang basura, mahina kong sabi. Binili mo iyon gamit ang pera na ninakaw mo mula sa aking account.
Hindi kailanman ito tungkol sa pagbabahagi ng anuman. Ninakaw, tumaas ang kanyang boses. Ginamit ko ang pera ng pamilya para sa layunin ng pamilya at ngayon sinusubukan mo akong dayain mula sa kung ano ang nararapat sa akin. Tiningnan ko ang aking anak, talagang tiningnan ko siya at nakita ko ang isang estranghero. Ang maliit na batang babae na umaakyat sa aking kandungan para sa bedtime stories ay napalitan ng isang taong hindi ko nakikilala. Ang tiket ay isang regalo, ulit ko. Ano man ang iyong mga intensyon, ano man ang sinabi mo, naging akin ito sa sandaling ibinigay mo ito sa akin. Idedemanda kita! Hinalampas niya ang aking mesa na nagpatalon sa mga papel ng loto. Patutunayan ko na ang tiket na iyon ay akin. Dadalhin kita sa korte at sisiguraduhin na malalaman ng lahat kung anong klaseng tao ka talaga. At anong klaseng tao ako, Carla? Tumigil siya. Ang kanyang dibdib ay humihinga ng may galit. Sa isang sandali, nakita ko ang isang bagay na kumikislap sa kanyang mukha. Ngunit mabilis itong lumipas, napalitan ng malamig na determinasyon. Ang uri na nagnanakaw mula sa sarili niyang anak. Umalis siya ng may drama. Ang kanyang huling salita ay nananatili sa hangin na parang usok. Pagkatapos kong mag-post sa social media, nagsimulang makita ang resulta. Ang post ni Guillermo Santos, ang ama ni Enrico, ang businessman na nakasaksi, ay naging epektibo. Ang kanyang pangalan ay may bigat sa komunidad at ang kanyang pahayag ay nagpabago sa tide ng opinyon ng publiko. Ang mga tao na dating Team Carla ay biglang nagtanong tungkol sa kanyang integridad. Ngunit ang desisyon ko na putulin ang kanyang financial access ay nagkaroon ng mas matinding epekto. Isang umaga, nakita ko si Carla na naglalakad sa aking driveway, ngunit ang kanyang demeanor ay ganap na naiiba. Mabagal siyang gumalaw, tila nag-aalangan, nakayuko ang kanyang mga balikat. Sa halip na ang kanyang karaniwang matapang na pagpasok, mahina siyang kumatok. Dad, maaari ba kaming mag-usap, pakiusap? Pumasok siya at umupo sa gilid ng sopa. Patawarin mo ako sa nangyari kahapon, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay halos bulong. Nanghina lang ako at natakot. Hindi ako nag-iisip ng malinaw. Si Enrico ay labis na nagpipressure sa akin tungkol sa pera kamakailan. Ang finances namin ay mas masahol pa kaysa sa sinabi ko sa kahit sino. Umiyak siya. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Malapit na kaming mawalan ng bahay, sabi niya, nabasag ang kanyang boses. Ang mga mortgage payments, ang mga credit cards, ang negosyo ni Enrico, lahat ay bumabagsak. May utang kaming halos 25 milyong piso at nagsisimula na ang foreclosure. Ipininta niya ang isang larawan ng walang tulog na mga gabi at desperadong pagtatangka na panatilihin ang appearances habang ang kanilang mundo ay bumabagsak. Masyado akong nahihiya na humingi ng tulong noon. Patuloy niya. Alam mo kung gaano ka-proud si Enrico. Mamamatay siya kung alam niyang nagmamakaawa ako sa aking ama para sa pera. Ilang beses ko na itong narinig, Carla. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Anong ibig mong sabihin? Ninakaw mo ang 750,000 piso mula sa aking account nang hindi nagpapaalam. Sa publiko mo akong pinahiya sa social media. Sinubukan mong agawin ang tiket ko ng may puwersa. Pinanatili kong kalmado ang aking boses batay sa katotohanan. Ngayon gusto mong bigyan ko ng gantimpala ang pag-uugaling iyan sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng 100 milyong piso? Iba ito. Nagkamali ako noon. Inaamin ko iyon. Ngunit pinag-uusapan namin ang tungkol sa pagkawala ng lahat, Dad. Ang aming bahay, ang aming buhay, ang edukasyon ni Joaquin. Kailangan mong matutong lutasin ang sarili mong mga problema. Ang mga salita ay nanatili sa hangin sa pagitan namin. Ang mukha ni Carla ay nagbago. Ang maskara ng kahinaan ay nadulas upang ipakita ang isang mas matigas na anyo. Talaga bang gagawin mo ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng pamilyar na tono. Pababayaan mo ang sarili mong anak na mawalan ng bahay habang nakaupo ka sa 100 milyong piso. Mahal kita, Carla, ngunit hindi ko nasusuportahan ang mga pagpipilian mo.
tumayo siya. Sige, sige. Ngunit huwag mong asahan na maging bahagi ng buhay ni Joaquin sa hinaharap. Huwag mong asahan ang mga pagbisita tuwing Pasko o mga hapunan ng pamilya. Isang malungkot na matandang lalaki na mamamatay ng mag-isa dahil masyado siyang selfish para tulungan ang kanyang kaisa-isang anak. Kung iyan ang iyong pagpipilian, mahina kong sabi, kailangan kong tanggapin iyon. Ang huling salita sa aking boses ay tila nagulat sa kanya. Tinitigan niya ako ng matagal. Marahil ay kinikilala na ang kanyang manipulation toolkit ay sa wakas ay nakatagpo ng katapat. Nagbago ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig sa pagkadismaya. Ginawa ka ng pera na maging malupit. Hindi, Carla. Ginawa ako ng pera na maging malaya. Umalis siya nang walang iba pang salita. Pagkalipas ng 3 buwan, nakatayo ako sa aking walang laman na sala. Hawak ang aking telepono habang kinakarga ng mga mover ang huling mga kahon. Nag-scroll ako sa contact ni Carla at pinili ang block this number. Ang Woods Classic Auto Restoration ay open na. Sa bagong lungsod na ito, ako ay si Esteban Woods lang, isang bagong residente. Hindi ang lottery winner mula sa balita. Nagrenta ako ng bahay 3 oras, ang layo mula sa Metro Manila at lumayo sa gossip ng buhay komunidad. Sa shop, naamoy ko ang pamilyar na amoy ng motor oil at polish. Dito, natagpuan ko ang aking layunin. Nag-hire ako ng 3 lokal na mechanic at itinatag ang Supporting Single Fathers Foundation na naaalala ang sarili kong mga pakikibaka pagkatapos ng kamatayan ng aking asawa. Ang mga gabi ay mapayapa. Ang shop ay naging aking sanctuary. Nakikipagtulungan ako sa mga mas batang mechanic. Muling natuklasan ko ang kasiyahan sa paglutas ng mga problema gamit ang aking mga kamay kaysa sa aking checkbook. Naibalik namin ang isang 1967 Mustang sa perpektong kondisyon. Umiyak ang may-ari nang makita ito at lubos kong naunawaan. Minsan, naaalala ko si Carla, ngunit nang walang matinding sakit. Ang pera ay hindi nagbago sa akin. Ipinahayag nito kung ano ako sa ilalim ng mga taon ng pag-asa. Ang lottery ticket ay nakatago na ngayon sa frame sa aking office. Hindi bilang isang trophy, ngunit bilang isang paalala. Nakatayo ako ngayon sa bago kong auto shop dito sa Dayton, hindi sa Columbus. 3 buwan na ang lumipas. Inalis ko na ang lahat ng tulay, pati ang numero ni Carla sa aking telepono. Naiwan sila sa parking lot, nagtatalo sa mamahaling sasakyan, habang hawak ko ang 150 milyong piso. Ang pera, hindi iyon ang nagpabago sa akin. Ipinakita lang nito kung sino talaga ako. Ang 100 na ticket ay naka-frame na ngayon sa office ko. Hindi iyon trophy. Isa iyong paalala. Minsan, ang pinakamahalagang regalo ay dumarating na nakabalat kayo bilang basura. At ang pinaka-nakakakailangang mga leksyon ay nakabalot sa matinding sakit. Kung nagustuhan mo ang ending na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. I-click mo na ang susunod na kwento sa kaliwa. Salamat mga kababayan.